Hi mga saswang! Welcome back to my channel. So, ayun mga saswang, kung nakikita nyo naman sa ating thumbnail, yes mga saswang na sugod tayo sa hospital nung Sunday and kwento ko lang sa inyo and dahil actually marami ding mga nagtatanong din sa amin and dahil nga 'di ba everyday upload talaga kami and kung magkakaroon man kami ng lapses which is one day ago lang yon ganyan. So, may time kasi na sunod-sunod din yung hindi namin napag-upload and kumbaga hindi rin nasanay yung mga viewers namin and yung talagang nakasupport sa amin at parang may something na, ganito ganyan, may mga nagme-message na sa amin, may mga nagko-comment na sa mga last upload namin na mag-upload na, anong meron, bakit ganito, hindi na kayo nakakapag-upload and yung mga upload namin nung birthday ni Jericho ay nung celebration ng kanyang birthday. Ayan, may mga nakapansin din doon na parang may iniinda daw akong sakit. Yung last upload which is yung parang nasa bonfire ata kami yun. Kaya kung mapapanood nyo yung mga video na yun na talagang medyo hindi okay talaga yung pakiramdam ko. And actually, nung mismong birthday celebration ni Jericho, that day is talagang medyo masakit na talaga yung ano ko noon, yung pakiramdam ko. Kaya pinilit ko lang kasi nga syempre special day yon with Jericho. Talagang surprise namin siya. So after ng staycation namin and celebration kasi one day lang naman yon na sinelebrate namin yung birthday ni Jericho and diretso na kami sa bahay. Umuwi kami nung gabi and pinaano ko na kay mama yung ano ko, yung iniinda kong sakit dito sa ano ko, sa bandang puwetan. So actually nung una kasi ano lang 'to siya, parang pimple lang, parang pimple ta's parang mga ilang araw para na siyang kagat ng ipis, alam mo yung parang namanta lang siya na Makati, gano'n siya. Ta's parang mga 3 days ago yun nagfo-form na talaga siya na parang magkakaroon siya ng ano, ng mata, ayun. So parang ang ano ko pa nga nun, ang suspect ko pa nun, "Ay, pigsa na Vol-Etic, magkakaroon ako ng pigsa." Dito pa talaga sa puwetan. So ayun nga, dumaan yung 4 days, hanggang sa mag 1 week, doon talagang lumabas na yung itsura niya. Nagkaano na talaga ako na, hala, pigsa ito, ang sakit. Talagang hindi ko siya maupo, hirap akong humiga. Kasi nga syempre pag higa ka, syempre yung puwet mo nakalapat, 'di ba? As in, nasa ano ko pa. Pagkatutubuan ako ng pigsa, ang daming parte ng katawan, bakit dito pa sa puwet? Talagang hirap talaga ako as in mga sis. Inaano ko na kay muna ano, pinapa-check ko na sa kanya, pinapakita ko na sa kanya kung anong itsura, ganito, ganyan. Kasi nga binabantayan ko rin yung itsura kasi nga hindi rin naman bago sa akin 'to kasi nagkaroon na rin naman akong pigsa. Pero yun nga lang, dito sa ano ko, bandang tagiliran ko. So keri-keri pa yun kasi makakaupo pa ako, makakahiga. Etong pangalawang pigsa ko, dito na siya umano sa bandang puwetan ko. Which is hindi dapat kasi nga siyempre dito tayo uupo, tas kapag hihiga, as in sobrang ang hassle, as in hindi ako masyadong makakilos at saka yung habang papalaki siya ng papalaki, alam mo yung parang pigsa, 'di ba, yung matigas yung gitna, tas parang tutubo pa ng malaking gano'n, ng pantal, yun yung kulay pula tapos ang ano niya mainit, na makate. So hindi ko na matiis kasi sobrang sakit na niya. Sinabi ko na kay mo na kumikirot-kirot na siya kasi parang palaki siya ng palaki. Hindi siya katulad nung pigsa ko before na medyo ano lang, yung medyo maliit lang siya. Tapos kayang-kaya, kumbaga tolerable naman siya. And dito kasi talagang ibang level yung sakit niya. Tapos hindi pa maiiwasang maupuan, masanggi, kasi nga bandang puwetan siya. So, nag-ano na ako kay mo na anong gagawin kasi nga inano ko din si mama nun, sabi niya maglagay ng mga dahon-dahon and kasi yung mga normal na ginagawa naman kapag ano mayroong kang pigsa. Ako dati ang ginawa lang walang nilagay na dahon parang ang ginawa parang mga ilang araw lang tapos inano ni papa, binombahan niya ng ano sito na bote yung walang laman, ginanon niya tapos yun na wala na yung ano niya, yung maga niya kinabukasan. So, ito kasi ibang level yung sakit niya as in first time 'to. Kaya yun nga, sabi ni mo na i-ano na, ipa-check up na namin, ganito, ganyan.
So yun, pagka-check up namin sa GentryMed, ang sabi daw is aanuin daw siya. Kumbaga parang papainumin ako ng gamot tapos kinabukasan ooperahan siya. Kumbaga parang aanuin daw nila to, huhukayin. Kumbaga parang yung matigas na part kasi parang ano daw yun siya, puro nana. So yun daw yung kailangang maalis kasi nga ibang level na yung itsura niya. Sabi pa na parang nangingitim na. So anuin natin siya, obserbahan natin, iinom ka ng gamot ngayon para sa anti-pain, tapos kinabukasan or kaya sa Tuesday, pwede na natin yang ipahiwa. So, ayun nga, sabi ng doktor doon na paulit-ulit niyang sinasabi na pa-admit na daw ako kasi kailangan na daw siyang hiwain, tapos anuhin, kunin yung mga nana. So, hindi agad kami pumayag and lalong-lalo na si Mo. So, na lang muna namin na parang pwede po bang idaan muna namin to sa sa oral medication, baka kaya kasi parang pigsa lang naman siya and doon din pagka doon pigsa naman daw siya. So baka kaya pa naman tong i-oral, ganito ganyan, hindi na kailangang hiwaan pa or dumaan pa sa operation. So pwede naman daw. So yun, umano agad kami na sige muna natin sa oral, tiisin ko muna yung sakit kahit na sobrang sakit na siya. And ayun nga, niresetahan kami ng mga antibiotics, tapos mga ilang yun siya, ilang mga gamot, parang may pampakirot, tapos basta malaki, yung isang malaki, ang laki niya, grabe. Yung gamot yun, ang laki-laki, pero ayun, kailangan niya inumin. So, sabi ng doktor, ito yung bibilhin nyo, ito yung iinumin nyo. So, kailangan kapag 1 week na nainom nyo na to, kailangan yung maging itsura ng mismong pigsa mo, it's either iimpis na siya, 'di ba kasi ngayon medyo ganun pa siya maga pa, tapos alam mo yung parang namanas, ganun yung itsura niya. So kapag nainom na daw yon sa loob ng 1 linggo, kailangan daw ang itsura ng aking pigsa is medyo umimpis na siya, yung pula hindi na ganun kalaki or kamaga, tapos yung pula niya na paikot na gano'n, kasi pag gano'n siya paikot na matigas, tapos meron dito yung pinakamata niya. So, yung mismong pula na daw yun, kumbaga parang maggaganto siya, yung kukulubot, 'di ba? So, ibig sabihin daw yun kasi parang na, lumiit na yung yung maga niya. Kumbaga na siya, medyo nag-heal na. So, ganun dapat yung maging itsura. And thank God dahil pang ilan ko na ba? Parang pang 5 pang third day ko palang naiinom yung mga gamot na yun. Medyo nakaramdam na ako ng okay na pakiramdam. Ay, nakakaupo na ako. Tapos, yung maga niya, hindi ko na nararamdaman. Kasi before kasi, nararamdaman ko yung maga, yung parang something na parang ang taba ng kabilang puwet ko. Ngayon kasi parang normal na siya, yung nauupo ko na siya. Pero mayroon pa ring sakit. Like, kunyari matamaan yung mismong affected area or yung medyo may sugat. Medyo masakit siya. Pero yung iupo mo lang siya ng ganyan, yung normal lang, wala kang mararamdaman na sakit. So, ayun. Kumbaga, pang 3 days pa lang na iinom ko yun. So, medyo okay naman na yung pakiramdam. And kanina, habang natutulog ako, pagising ko, akala ko nakaihi ako. Kasi hinipo ko yung ganito ko. Kasi nga,
time to time ko rin siya chine-check. Alam mo yun, kasi pagising ko pa ng ganyan, i-check ko na yan agad kung ano ng itsura, kung umano na ba, lumiit na ba, or ganun pa rin kalaki. Pag ganun ko, basa yung ano ko, yung puwet ko. Yun pala, pumutok na naman yung pigsa ko. Pumutok na siya, so nagkalat dun sa ano ko, sa short ko. Hindi na ako nag-underwear or nag-boxer. Basta yung pangtulog na ano lang na short, medyo maluwag siya. So pag ganun ko, hala, basa siya. So, tignan kong ganun. Pumunta ako ng CR, hinubad ko yung short. Pag ganun ko sa short, puro dugo yung short ko. So, hindi ko na pala namalayan na naano ko na siya, nadaganan ko na siya. So, di ko alam kung natanggal na ba yung nana or parang dugo lang yun. Pero kasi ngayon, parang nag-flatten na yung itsura niya. Mayroon pa ring sugat, pero naka-flat na. Hindi na siya yung pag ganun, yung parang nakamaga siya. So ngayon, parang normal puwet ko na lang siya na merong sugat. Gano'n. Di ko alam kung napiga ba yun siya. Sana natanggal yung ano, yung pinakamata. Kasi yun naman talaga yung dapat na tanggalin, di ba? Yung pinakamata ng pigsa. Kasi yung mga ilang araw kasi hindi namin nakikita yung maga. It's either dugo lang siya or ano. Kasi nga, naaano ko siya, nauupo ko siya. So, sana natanggal yung ano na yun, yung maga na yun. So, ayun. Hindi na kami nagpa-admit kasi pinadaan na lang namin siya sa oral. And ayun, okay naman yung ano namin, yung decision namin na oral kasi tignan pang 3 days pa lang medyo okay na yung pigsa ko. So siguro after na mag-heal talaga or maano namin yung 1 week ng pag-inom ng mismong proper medication niya na inano sa amin, na reseta. So babalik kami doon para ipa-follow up check-up. Ayan. So ayun, okay na po ba ganito? So wala pang 1 week, pang 3 days pa lang na inom ng gamot ko yun. So ayun. So, thank God din dahil yung ano namin pala doon, yung bill namin sa hospital is hindi naman din ganun kasi hindi naman din kami nagpa-admit. So, hindi din siya ganun kalaki. So, good thing din dahil meron din kaming mga health card. So, yun din yung isa sa importante. So, kaya kayo din, mga sis, kung nanonood man kayo dito sa video ito, so sana lahat kayo is merong health card. So, dapat talagang mag-invest tayo sa health card kasi nga may mga instances na ganyan na hindi nating inaasahan na biglang isusugod ka or magpapa-check up ka. Kasi maganda rin naman kasi yun para sa atin. Kasi like kunyari, magkakaroon ka lang ng pagpapa-check up ka lang. Like kunyari, gusto mo lang magpa-check up ng mata, ng ganito. Kumbaga, yung binabayaran mong insurance, ando na, yun na lang yung magbabayad. Kumbaga, on the spot na hindi ka na maglalabas ng pera. Yung mismong health card na lang yung magbabayad kasi since binabayaran mo naman yun, 'di ba? So, yun din yung kinagandahan na merong insurance, 'di ba? So, ayun, dapat talaga mag-invest tayo sa mga ganyang insurance kasi maganda rin siya kung ititignan mo lang siya ng better way and ganon. Para naman, 'di ba, hindi ka bigla-bigla na parang isusugod ka sa hospital tas wala kang pera. Pwede pong i-ano na lang, ibalikan na lang namin, hindi gano'n. So, siyempre mamimili na lang din kayo ng mga hospital na ina-accept yung health card na meron kayo. Kasi may ibang mga hospital na hindi accredited or hindi tumatanggap na katulad ng health card. Like, katulad lang din ng case before ni Mo, ayan yung nagkaroon siya naoperahan siya dito sa appendicitis niya na inilaban pa talaga namin yun. Buti na lang binlog namin kasi kung hindi namin binlog, siguro hindi na laman na meron kasi kaming health card before, 'di ba, na inano namin, gagamitin sana namin sa operation na pambayad. Kaso ang sinasabi ng mismong agent namin doon is pre-existing daw yung yung appendicitis. Sinabi na nga namin, tinanong na din namin sa doktor na hindi daw po sakop ng na insurance namin yung pre-existing na appendicitis. Sabi, hindi po pre-existing yung appendicitis, gano'n. So, ayun nga, nareklamo namin, pagka-vlog namin, siya, kumbaga nag-viral siya, ang daming mga nag-comment, tapos pati mismong page nila na na din apektuhan kasi nga, mali naman din kasi yung sinabi nila sa amin. So, after nun, kinontak naman din kami ng ng company, tapos inano agad,
kumbaga sinagot yung mga hospital bills namin. Kumbaga ni-refund kasi pera namin mismo yung binayad kasi nga hindi nila inalaw. Tapos yun, pagka nga, tinawagan kami na i-refund daw yung mga lahat na ginastos namin. Then after nun, hindi na namin tinuloy yung health card na yun kasi hindi naman maganda yung naging experience namin. And ayun, lumipat na lang kami sa ibang mga kilalang mga life insurance or mga health card. So, ayun, thank God dahil hindi naman ganun kalubha yung ating naramdaman and ngayon is okay naman na siya and hoping na magtuloy-tuloy ang healing nitong aking pigsa dahil ibang level lang, gigigil talaga ako dito sa pigsa na ito Tsaka mag-open na rin kami ng Cafe Mo San Pedro Laguna branch this coming September 26, 11 a.m. to 11 p.m. So bawal ang magkasakit. Ganon. So kaya kailangan nating magpagaling dahil sasayaw pa tayo ng TikTok talaga. Again, mga sis, ini-invite namin kayo this coming September 26, 11 a.m. to 11 p.m. sa ating grand opening ng Cafe Mo San Pedro Laguna branch. So located yan sa stall 101 to 104 National Highway, Barangay San Antonio, San Pedro Laguna. Huwag niyong lagyan yung yung pangalawa. So kita-kits tayo mga sis. So kaya ngayon, kain muna tayo ng Monday. And para makainom na tayo ng gamot. Tuloy mo, kain ka na. Bukas na to Ayun sa iyo, isa. So ayan, maraming salamat ayan sa lahat ng mga concern ayan sa atin and sa lahat ng mga nagme-message at nagko-comment, nagtatanong kung anong nangyari. So okay na po tayo. Maraming salamat. So ayan mga seswang, hindi yun sa pag-iinarte ha. So mas okay na din yun na nagpa-check up tayo ay nagpatingin tayo mismo sa mga specialista pagdating dyan sa mga sakit-sakit na yan. And mahirap na din kasi pag nagdo-doktor kwak yung parang kang naghula-hula na kung ano yung mga kemi-kemi dyan sa nararamdaman mo. So kapag may mga nararamdaman tayo, maano man yan, hindi man ganun ka basta may mga pagbabago kaya may mga sakit sa atin, mas mabuting magpa-check up na agad tayo para at least alam na agad natin and syempre maaagapan pa natin yan. So ayun, mas okay na magpa-check up tayo. So mag-aano na nga din kami, magpa-plan na din kami na overall check up ayun para diba mas okay nang alam natin kung ano yung status ng health natin, although meron tayong yung yung potassium problem, which is okay naman siya, nagagamot-gamot naman. So okay lang, kailangan ipagpatuloy lang natin yung pag-inom ng gamot dahil kapag hindi, tayo ay aatakihin. Di makaganyan ng mga kamot nagtikongkong, hindi mag-straight. So, ayun lang mga sis. And ayun, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat. And may mga nagko-comment kasi na daw, na dinidelete ko daw yung comment nila about dun sa mga tanong. Kasi may mga nag-send sa akin na in-screenshot nila na yung comment nila na nagtatanong kung may sakit ba daw, anong sakit, ganito, ganyan. Di ko po dinidelete yung mga comment nyo pong ganun. Siguro, ayan, nag-update si YouTube, yung mga ganong klaseng comment is filter na niya. So, kaya hindi siya visible or hindi siya nakikita yung mga comment nyo pagdating sa mga parang sensitive na mga komento. Ganon. So, yun din yung maganda rin kay YouTube, 'di ba? Yung kapag may mga sensitive na comment is siya na yung mismong nagfi-filterize, which is good, 'di ba? Mababawasan din yung mga basher. Ganun lang. And ayun, nag-uulan-ulan na naman. And sana tumigil na. And anong bagyo ba to? Anong bagyo to? Sana umalis na to. Yung umulan. Parang kahapon wala tong ulan. Ngayon nag-uulan-ulan na naman. And dumaan kami sa pinapagawa naming bahay. Ayun, tuloy-tuloy pa rin naman sila. Pero syempre nga, naapektuhan pa din yung paggawa nila ng aming dream house. Kasi nga, nag-uulan-ulan. So, yun kasi yung isa sa problema. So, sana tumigil na ang ulan at umalis na ang bagyo sa ating bansa.